Na lang, Christmas na. Merry Christmas, Mommy. Merry Christmas. Praise the Lord for this morning. And I just want to share lang Psalms 95:1-2. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and songs. So this morning, whatever nararamdaman natin, di ba? Whatever we do, nakarang week, di ba? Masyadong syempre, maraming bayarin, maraming, di ba, mga, ayun, kailangan bumili ng mga regalo, kailangan bumili ng mga, mga parties, mag-support, di ba, dami natin, mostly financial, financial yung nangyayari ngayong December. But this morning, we praise the Lord, and He will be the salvation, thanksgiving, even the thanks and offering for this morning. So let's, come on, let's worship. Good morning everyone. Ready na po ba tayong magpuri, kumanta at awitan ng ating Panginoon? Hallelujah, Jesus. Let's clap our hands to our Lord. Hallelujah. Faithful. Faithful. That is your name and you are able. Stay the same now and forever. You will never change. Stay the same. Giver, open your hands, you are provider. You meet every need, every desire. By your unshakable word. Come. We come to you now. Trust me, pray. What you have started, you will see through. On solid ground, we stand a breakthrough. We hold the firm and see through. Yes, Lord. To you now. We come to you now. And trust me, pray. Oh, giving you our praises. Oh, we're living for your name. Oh, stepping out of faith, we pray. For your will to be done. Oh, we're living for our praises. Oh, we're living for your name. Oh, stepping out of faith, we pray. For your will to be done. We know that you have gone before. We have the promise to fulfill. We are stepping out of faith, we pray. For your will to be done. Meron ba akong tanong sa inyo? Are you willing to go and follow Jesus? Are you willing to obey the Lord? And through
true worship is obedience. Naniniwala po ba kayo doon? Right now, if meron mang pinapagawa sa'yo si Lord, right now as we sing the bridge part, talagang kantahin natin to ng buong puso na, Lord, I will go. Lord, I will follow you. Lord, I will obey you. Ano man yung sabihin mo sa akin, ano man yung ipagawa mo sa akin, Lord, susunod ako sa'yo kasi ikaw yung Diyos ko. And I know, Lord, na hindi mo ko iiwan, sasamahan mo ako. Hallelujah, let's declare it. We will go. We will follow you. We hold on to. We hold on to you. Let's go. Church, we will go. We will follow you as we hold on to. We hold on to love. Oh, we're leaving you a praises. Oh, we're living for your name. Yes. Oh, we're stepping out in faith. We pray for your will to be Mag-focus tayo sa Panginoon ngayon. Ngayong umaga na to, let's give our praise to Lord. And let our faith increase. Let's ask God na i-increase yung faith natin. Lalo na ngayon, magto-2024 na, malapit na, December na. And I know God is so faithful to all of us na still we are standing in this place. We are together. And I know na by faith, may gagawin pa si Lord. May gagawin pa si Lord na great sa buhay mo. Hindi pa siya tapos. Hindi pa siya tapos sa ating lahat. And right now, let us God to really increase our faith. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. I have never walked on water, felt the beneath my feet, but at your word, Lord, I'll receive your faith to walk on oceans deep. And I remember how you found me, that very same place, that very same place. And though the waves surely would have drowned me, still you made a way. You are my freedom. You are my freedom, Jesus. You're I'm kneeling again at your throne. Where would I be without you here in my life, here in my life? You have said that all the heavens sing for joy at one who finds the way to freedom. Truth of Jesus brought from death into
to His light. And I remember how you saw me. The eyes of your grace, and though the cost was your beloved for me, still you made the way. You are my freedom, Jesus, you're the reason I'm kneeling again at your throne. Where would I be without you here in my life, here in my life? You are my freedom, Jesus, you're the reason I'm kneeling again at your throne. Where would I be? Where would I be without you here in my life, here in my life? Continue to worship the Lord. Hallelujah, Jesus. You are our freedom, Panginoon. Lord, where would I be, Lord, kung hindi dahil sa iyo, Panginoon? We're still here because of you, Jesus. It's by your grace, oh God. Hallelujah. You are my freedom, and Jesus, you're the reason. You are my freedom. You are my freedom, and Jesus, you're the reason. You're my freedom. You are my freedom, and Jesus, you're the reason. You're my freedom. You are my freedom, Jesus, you're the reason. You're my freedom. You are my freedom, Jesus, you're the reason I'm kneeling again at your throne. Where would I be without you here in my life, here in my life? You're my freedom. You are my freedom, Jesus, you're the reason I'm kneeling again at your throne. Where would I be without you here in my life, here in my life? Hallelujah. Let's continue to be in the presence of our God. Thank you, Jesus. Pag dumarating po yung December, isa lang po yung nasa isip natin, di ba? We remember the festivities at yung mga pagdiriwang natin because we know that this is the celebration of the birth of Jesus Christ. At masaya po ang lahat. Masaya po ba kayo? Christmas na. True enough, His birth is worth celebrating because it says in Isaiah 9:6, sabi dyan, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder,
And his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father of Eternity, Prince of Peace. Pero alam po natin that his birth did not end there. Alam po natin, hindi po natatapos ang pagsilang ang buhay ni Jesus. It was only the start of a blessed life that he prepared for us all. That blessing is his main mission and purpose of coming down to earth. It says in Galatians 3:13, basahin po natin, 1 to 3, Christ purchased our freedom and redeemed us from the curse of the law and its condemnation by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs or crucified on a tree or on the cross. As we begin to feel like Christmas, katulad po ng ating nakikita sa harapan, nawa po ay di natin malimot na ang naging buhay niya dito sa lupa, ang buhay ni Jesus, nang siya ay pinanganak ay kabaligtaran po ng isang buhay ng isang hari tulad ng buhay niya sa langit. Na ang naging buong misyon niya habang nabubuhay ay matupad misyon ay palayain tayo sa kamatayan at sa kasalanan sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus. And sadly, itong kalayaan din ay madalas na habang tumatagal, aminin po natin, ay nawawala ng bigat sa ating mga Kristiyano na sumunod at magpatuloy sa gitna ng mga hamon ng buhay. Sino pong aamin dyan? Habang tumatagal, parang nalilimot na natin yung ginawa nila sa cross. At ito rin kalayaan, madalas na abuso, na kasi kinakatwiran natin na maintindihan naman ako ni Lord kapag tayo ay bumibigay na naman sa weakness at kasalanan natin. Pero ito din ang kalayaan na nagpapaalala na kahit ano pang gawin natin sa ating sariling kagustuhan, ay magpapatunay na hindi ito ang tunay na kalayaan. Gawin mo man ang lahat ng gusto mo sa mundo. Dahil sabi nga nila, minsan ka lang mabuhay. Diba? Pero hindi po yun ang tunay na kalayaan, kundi si Jesus. Dahil sabi nga ng salita ng Diyos, if the Son sets you free, you are free indeed. Amen po? Yes. So shall we once again praise Him for the freedom that He gave us through His birth and at the same time through His death on the cross. Once again, let's declare that He is our freedom. Can we raise our hand? He is the reason why we are here. He is the one who gave us freedom to be here and praise Him. Yes, Lord. Without you here in my life, here in my life, you are my freedom, Lord. You are my freedom. Jesus, you're the reason I'm healing again at your throne. Where will I be? Where will I be without you here in my life? Here in my life. Once again, let's declare, you are my freedom. You are my freedom. Jesus, you're the reason I'm kneeling again at your throne. Where would I be without you here in my life? Here in my life. Hallelujah. Lord, saan nga ba kami pupulutin kung di dahil sa'yo? Where will we be without you in our life? Salamat, Panginoon, sa freedom na malaya na kami sa sumpa ng kamatayan at kasalanan. Salamat, Lord. Pero Lord, humihingi rin kami ng patawad, Panginoon, kung sa pagtagal ng aming faith journey, nagiging magaan na lamang yung mga bagay na ginawa mo sa amin. Patawad, Lord. Patawad na nagiging magaan na lang ang truth na ito na dahilan upang maganasan namin ang buhay na malaya at pinagpala. We surrender once again our life as we celebrate your birth,
and at the same time, your precious death on the cross. We ask for your enabling grace every day that we would obey and follow you all the days of our life. And Lord, sa huli, we ask that you help us remember these words from this song whenever we give in to our weaknesses and sin. Sabi nga po ng awit, I remember how you saw me through the eyes of your grace and through the cost, and though the cost was your beloved for me. Kahit na Lord, ang naging kabayaran ay ang iyong pinakamamahal, ang iyong beloved na Jesus. Lord, hindi ka naging madamot, binigay mo siya sa amin. Still, you made the way. That's why you are our freedom. You are the reason. That's why we're kneeling again at your throne. Because Lord, where would we be without you here in our lives? Salamat, Panginoon, for once again reminding us, O God, of the freedom that we have received from you, Lord Jesus. So thank you, O God. Ikaw ang siyang maitanghal at mapapurihan sa araw na ito at sa mga susunod pang araw. All the days of our life, O God. Salamat, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Yun. Praise Jesus. Wow. What a wonderful worship. Diba? Lahat tayo malaya. And yun nga, sabi nga ni Mamita, this December, usually lagi tayong poor party, lagi nilang mga celebration, but it will always be a reminder for us na this is the birth of Christ, na minsan nakakalimutan natin, but we always note it in our life na si Lord ay nandyan to save us at pinanganak siya with this December, di ba? So yun ang always i-remind natin sa pang-araw-araw. And yun, napakagandang worship, and we thank you for the Lord for this wonderful morning, for that wonderful worship. Tama ba? Amen? Yes! Okay. So yun, meron tayong bagong series for this December. Diba? Nakita nyo sa poster natin is the Act of Abraham. And I am excited to introduce, mag-speak atin, isa sa pinakamamahal natin, daddy ng Wyrock, ang lovable and pappable, Bishop John Espanola. Thank you. Ako, magandang umaga po sa inyo lahat. Maganda ba kayo sa umaga? Maganda umaga po pala sa inyo. Ako, sino po rito excited sa Christmas party natin? Hoy, may Christmas party tayo next Sunday yata. Next Sunday, di ba? So, naku po, alam ko, meron tayong mga parapol yata, mga kotse yata, bahay at lupa, ang mga parapol natin. So, sana huwag kayo mawawala. Alright, naku, so, siyempre, tayo po ay excited sa Pasko, pero dapat mas excited tayo sa Word of God. Amen? So, tayo po ngayon ay mag-aaral at ang ganda ho ng ating topic, the acts of greatness. 3 act of greatness po ang pag-uusapan natin ngayong December na ito, then Pasko, at then bagong taon. So ngayon po ay i-ready po natin ang ating sarili. Tayo po muna ay lumapit sa ating Panginoon, manalangin tayo. Lord, salamat po sa iyo, samahan niyo po kami. Dalangin ko na ang salita mo, ang siyang bumago sa puso namin, at hayaan mo, Lord God, na gumalaw ka po sa buhay ng bawat isa. Marami po salamat sa iyo. Gamitin mo po kami, Panginoon, para sa iyong kaharian. At hayaan mo na ang pangalan mo ang siyang maitaas, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palagpakan natin ang Panginoon. Okay? The acts of greatness, yan ang pag-usapan. Mga kabagay na pwede mong gawin upang kayo ay maging, ano mo Tagalog ng greatness? Dakila. Maging dakila. Sino ito gusto maging dakilang alalay, taas ang kamay? Wala naman siguro, no? Pero lahat tayo, we want to be great, we want to be someone. Gusto natin maging kakaiba, no? Gusto natin kahit papaano ay maging huwaran. O yan, okay? Dakila ang ating buhay. Okay? So, meron ba? Alright. So, ngayon, pag-uusapan po natin, ang act number 1 is the act of Abraham. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago yun, sabi nga natin, di ba, everyone want to be great in some way, and that is the very reason why we dream and set goals. No? Alam mo, meron ako isang
isang taong nakausap talaga na, alam mo, ito yung pag-uusapan ko yung greatness niya. Ito yung taong naaalala ko. Nung minsan kasi, sumama ako dyan sa may Iba Sambales camp, no? At naging parang bus, bus coordinator. So, itong driver ng bus na to, katabi ko, siyempre, ako yung nagko-coordinate ng mga sakay ko, katabi kong ganyan. Siyempre, ang haba ng bahay namin, hanggang Sambales Iba Sambales. So, wala pang mga SLEX noon, wala pang SLEX, wala pang SCTEX noon yata, wala pang SCTEX. So, mahaba ang biyahe. So, siyempre, kwentuhan kami. Kasi itong taong ito, itong driver na to, sabi niya gano'n, alam mo, siya lang ang pangarap ko sa buhay ko eh. Nung bata ako, siya lang ang pangarap ko. Ang mapunta sa Muntinlupa. Sabi niya gano'n. Nagulat ako. Sabi ko, bakit naman pangarap ninyo mapunta sa Muntinlupa? Saan ba Muntinlupa yan? Sa labas ba o sa kulungan? Sa kulungan talaga. Gusto niya pumunta sa kulungan. So sabi ko, bakit naman ninyo gusto pumunta ng Muntinlupa? Kasi nung bata ako, ang sabi ko sa sarili, gusto kong makasama ang mga matataas na tao. Sabi niya gano'n. Mga kilala, mga tataas na tao. May nakapagpayo sa kanya. Ewan ko kung lasinggerong nakapagpayong taon. Sabi, kung gusto mo pumunta at makasama ang matataas ng tao, pumunta ka sa Muntinlupa. Kasi nandyan ang mga tao ng mga kilala at matataas na tao, nakakulong doon, pumunta ka ron kung gusto mo makasama sila. Aba, sineryoso? Talagang, so ano ang ginawa ninyo? Nung bata-bata ako, nung teenager pa lang daw siya, so, nang ginagawa niya, para lang makulong siya, nagnanakaw siya. Naka-hold up ka na lang. Kaya lang, hanggang city jail lang siya. So, hindi siya mapunta ng Muntinlupa. Tapos, siyempre, hanggang city jail lang siya. Ang mangyayari pa noon ay, siyempre, paglipas ng panahon, pag hindi natuloy demanda, palalabasin din siya. Sabi niya, hindi siya matuloy-tuloy ng Muntinlupa. So, ang ginawa niya, sabi niya, kung gusto mo mapunta ng Muntinlupa, pumatay ka ng tao. Aba, sineryoso. Pumatay ng tao. And true enough, napunta siya doon, nakasama niya si Elusos, nakasama niya sila. Yung mga artist, mga celebrity at mga politikong tao ron. And true enough, nakasama niya raw. At siyempre, eventually, nagsama rin siguro sa kulungan. Diba? Nakalabas din. So, kaya nga lang, nung nakalabas siya, nahirapan daw siya mag-apply. So, yun na nga lang, yung naging driver na nga lang daw siya. So, pag pinag-isipan mo mabuti, parang itong taong ito, parang ang baba naman ng pangarap niya. Gusto niya na maging makasama. Hindi, actually, malaki ang pangarap niya. Gusto niya makasama ang malalaking tao. Gusto niya makasama ang mga taong nakilala at naging, kumbaga, parang yung mayayaman. Diba? Kaya nga lang, na-inform siya sa maling paraan. Diba? Maling paraan. Okay? So, definitely, lahat tayo gusto natin maging great. Gusto natin maging someone. Katulad ko nga, di ba? Nung bata rin ako, talagang gustong-gusto kong maging class officer. Elementary ako, class officer. Sino ito nakarinig din ang kwento ko na yun? Di ba? Maging class officer. Kasi nga gusto ko talagang maging leader. Gusto ko rin talagang, kumbaga, mag-contribute sa klase namin. So, kaya lang, nung elementary ako, walang nag-nominate sa akin. Kaya nung college, nung high school ako, kinuntsaba ko si Paring Lito. Ito si Paring Lito. Tanda ko pare. Ayan, sabi ko, pare, bro, nominate mo na pala ako. So, kasi hindi ako ma-nominate. Nominate ako presidente, natalo ako. Nominate ako vice president, natalo rin ako. Na-nominate akong secretary, natalo rin ako. Na-nominate niya akong treasurer, nanalo ako. Di ba? Tanda mo pare, panalo ako. Nagulat ako, nanalo ako eh. Siyempre, tuwan-tuwa ako. Sabi ko, so, nung nandun yung pangalan ko, panalo ako ngayon. Dami ko ng pangarap. Sabi ko, ito gagawin ko sa klase namin. Ito mga plan suggestion ko. Tapos, baka ma-elect pa ako sa student council namin. Di ba? Kasi nga, class officer ka ng klase. Ito na, nung natapos na yung botohan, itong aming teacher na advisor namin, nagtanong pa, sino rito, the nomination is closed, is anyone objecting for the position, for those who are elected? May nagsumigaw ng isa, ma'am, I object for the position of treasurer. Ay sabi ko, mambira, kawawa naman yun. Sino ba yun? Ay, ako pala yun.
Di ba? Aba, pambira, masakit, may nag-second demotion. Ikaw rin yata yung nag-second demotion. Hindi siya. May nag-second demotion. Ako, pambira, oh. Walang 30 minutes, tanggal yung pangalan ko ron, oh. Sabi ko talaga, tanda ko yung babaeng yun. Hindi ko makakalimutan yun. Di ba? Classmate yata ni Ami. Nakakita ko sa reunion, lumapit sa akin. Espanyola, balita ko, pastor ka na raw eh. Sabi ko, kasi alam ko, nagka-counsel ka, pwede bang magpa-counsel sa'yo? Sabi ganun sa akin. Sa isip-isip ko, wala ka ba naalala? Kaya magpa-counsel ka sa akin, lahat ng pangit, papayo ko sa'yo. May galit pa. Yun, sa wakas, sa madaling salita, hindi pa rin ako naging officer. Wala talaga, no? So we want to be great. Gusto natin maging, kahit pa paano, no? Hindi naman siguro nangangarap ka maging presidente, hindi ka naman siguro nangangarap maging artista, kilalang-kilala, pero somehow, in some way, at least kahit pa paano, alam mo na sana may makontribute ka kahit pa paano na magiging significant sa maraming tao. At minsan kahit na nga lang sa pamilya natin. Diba gusto natin na kahit pa paano yung buhay natin, ay masasabi natin na nakakontribute tayo ng maganda sa maraming tao. Tama po ba ako? Yes. Sino dito gusto maging great sa kamay? O kita nyo, nag-guess kayo kanina, tapos nahirapan kayong, sino rito ang gustong maging great o maging dakila kahit pa paano, di ba? O yan, yung malalo yung mga nanay, dakilang-dakila yan sa mga anak, di ba? Kahit na pagod, ako, magluluto, maglalaba, magpaplantsa, mag-aalaga ng mga anak. We want to be great. So ngayon, pag-uusapan natin, paano nga ba yan? Pwede pa rin ba yan? Lalo na kung umiidad ka na. Kung bata-bata ka pa, yes, mahaba pa ang lalakbay mo, so malaki pa yung possibility. Kaya lang pag pinag-uusapan natin ng greatness, sa totoo lang, nahihirapan tayong isipin na paano mangyayari sa buhay ko yun. Okay? Unang-una, tandaan natin, pag sinabi natin greatness, anong ibig sabihin ng greatness? Greatness is unleashing your potential and use it for the benefit of others. Ang kadakilaan ay ang pagkakaalam mo kung ano yung kaya mong gawin. And then gamitin mo yon para makatulong ko sa ibang tao. That is greatness. So hindi ito yung something na parang, alam mo yun, maging Superman, di ba? Hindi yan. No? Bagamat ako, pangarap ko sana ganyan, maging superhero ako, kaya lang talagang kahit anong bato kainin kong ganyan, wala eh. Di ba? So, hindi sa ganung paraan. Okay? So, greatness is unleashing your potential. Lahat tayo may potential tayo. Kaya lang, una, ang problem natin is paano natin malalaman yung potential natin. Pangalawa, kung alam mo na yung potential mo, paano mo naman gagamitin ito sa ibang tao? Yun, doon ka mag-uumpisa. Pag na-discover mo na kung ano yung potential mo, at kung paano mo gagamitin yan, yun, doon mo malalaman. So the question I want to ask is, who wants to be great? Sino nga ba ulit ang gusto maging great dito? Taas ulit ang kamay. Paano nga ba? Tingnan natin ang ilang tao sa Bible kung paano sila naging great. And then tingnan natin kung paano natin sila gagayahin. Isa sa mga kilalang-kilala sa Bible na hanggang ngayon kilala sa buong mundo at hanggang ngayon ay ina-acknowledge ng maraming tao at maraming bansa ang kanyang kadakilaan. At yan ay si Abraham. Tingnan natin si Abraham. Romans chapter 4 verse 16. Therefore the promise comes by faith so that it may be by grace and may be guaranteed to all Abraham's offspring. Not only to those who are of the law, but also to those who are of the faith of Abraham. He is the father of us all. Alam niyo ba na si Abraham po ang pinaka-ninunong magulang ng Israel? Alam niyo ba yan? Kung meron mang isang bansa na na-trace nila kung sino ang pinakatatay nila, yan ay ang Israel. So lahat ng Israel, lahat ng Hudyo, alam niyo ba nangyayari ngayon? Merong war ngayon sa Israel, di ba? Lahat ng Hudyo galing diyan kay Abraham. Siya ang pinakatatay niyan. Pero alam niyo bang hindi lang Israel ang pinaka-anak ni Abraham? Even all the Arab nation, siya pa rin ang pinakatatay niya. Kasi dalawa ang naging anak ni Abraham, di ba? Si Ismael, tsaka si Isaac.
Kaya lang, biblically, alam natin na si Isaac nagkaroon ng 12 na anak. Tama, si Jacob pala, nagkaroon ng 12 na anak. Pero si Ismael din ay nagkaroon ng 12 anak din. At lumaki na lumaki yun. Kaya lang, according sa ating Bible, sa Bible ng natin, sa Christian Bible, tsaka sa Jewish Bible, alam natin na nireject ang lahi ni Ismael. Kaya yan, pero binilas din ni Lord yan. Bagamat hindi siya yung pinili. Pero siya rin ay isang naging malaking bansa at yan nga yung tinatawag natin ngayong Arab nation. Sila ay mga anak ni Ismael. So si Abraham ay isang tao na kung saan, actually nung panahon pa niya, alam niyo bang baog din ang asawa niya? So hindi siya supposed to be magkakaanak kasi hindi sila magkaanak, matandang-matanda na sila nung magkaanak sila. Pero pinangakuan sila ng Diyos na you will be a great nation, magiging malaki kang bansa. And true enough, nangyari po yun. Kaya imagine that, di ba? Kung meron mang actually hindi lang isang lahi pala, kung meron mang 2 lahi ngayon sa buong mundo na matitrace back kung sino ang pinakatatay, yan ay ang Jewish nation at ang Arab nation. Okay? Pangalawa, alam nyo ba na dahil din kay Abraham, ang tawag sa kanya is the father of faith. Siya ay ama ng pananampalataya. Because unang-una, siyempre yung Judaism, which is the religion of Israel, dyan din sa kanya nagsimula. Kasi si Abraham din, ang kauna-unahang tao, kung hindi ako nagkakamali, during his time, ang lahat ng bansa na meron, lahat ng tribe, nung during his time, was pagan. Mga polytheistic na bansa. Ibig sabihin, marami silang Diyos, marami silang Diyos-Diyosan, marami silang gods. Pero pagdating kay Abraham, siya lang, o ang lahi lang niya, o ang Jewish nation lang, ang kauna-unahang naging monotheistic. Ibig sabihin, iisa lang ang Diyos nila. At yan ay si Yahweh. And because of his faith, na ipanganak ang bansang Israel, at hindi lang yon dahil din sa kanya, o dahil din sa kanyang anak, sa naging anak ng anak niya, na ipanganak din ang Panginoong Jesucristo. At doon din nagsimula ang Christianity. Alright? So lumalabas, meron mang isang pinakamalaki at pinaka-influential na religion sa buong mundo, yan ay ang Christianity, na kung saan doon din nagsimula sa lahi ni Abraham. Pangalawa, ganun din ang Islam. Kay Muhammad. Diba? So, lumalabas, itong mga taong ito, bagamat ang Christianity, ang Judaism, ang Christianity, at ang Islam, ay nagsimula o nagmula kay Abraham. At doon din lumaganap ng gusto. So, ganun kalaki ang impact ng buhay ni Abraham. Hindi lang yon, galing din sa kanya ang malalaki at mga makapangyarihang mga hari. Nandyan si King David, nandyan si Solomon, diba? At marami pang lahi o mga great man of God like Daniel, Joseph, at marami pang mga tao na kilala sa buong mundo o sa mga kingdoms before Christ, nakilala dahil sa mga anak ni Abraham. So very influential, malaki ang impact ng buhay niya, nakilala siya until now. Isipin mo, 4,000 years ago na. Pero pambihira, ang pangalang Abraham, matitrace at maririnig pa rin natin yan sa mga taong nanggaling sa kanyang lahi at ang mga pananampalataya ng bawat religion na nanggaling din sa kanyang lahi, yun ay dahil kay Abraham. Nag-guess ba? May kausap ba ako rito? Yes. So, kung meron man tayo isang bagay o isang taong ahangaan natin, yan ay si Abraham. Kaya lang, alam nyo ba, na pagtingin mo ang buhay niya, kung tutuusin, napakasimple lang. Hindi naman siya someone na parang, alam mo yun, nakilala ng buhay siya, nakilala siya na conqueror. O kumbaga parang, di ba, sa isang celebrity. Hindi ganun siya, napakasimple lang ng buhay niya. At nung tinitrace back ko kung ano yung mga ginawa niya na naging dahilan kung bakit siya naging great, ay hindi dahil nakipaggyera siya. Hindi dahil gumawa siya ng mga milagro. Hindi yun ang istorya.
Actually, kung merong mga highlight sa kwento ni Abraham, kung bakit siya naging great, nagulat ako dahil ang pinaka-highlight ng kanyang mga ginawa, kung bakit siya naging dakila, ay dahil sa kanyang faith through his action sa pamagitan ng giving. Hello, may kausap ba ako rito? Yes. Siya raw ay ama ng pananampalataya. Pero yung pananampalataya niya ay laging may action. At yung action na yun, the act of greatness of Abraham is by giving, through his generous giving. Kasi pwede mo naman sabing, kaya ko manampalataya sa Diyos, pero wala ka namang ginagawa. Tama? May kausap ba ako rito? Yes. Diba sabi nga ng James, faith without action is dead. So pwede ka manampalataya, pero wala kang ginagawa, baliwala rin yun. Si Abraham, he is a man of faith, pero yung faith niya may action. At yung action na yun ay hindi dahil nakipagyera siya, hindi dahil siya naging celebrity siya, hindi dahil sa marami siyang ginawang miracle sa buhay niya, o sa maraming tao, hindi. Dahil yun sa pamamagitan ng pagbibigay niya o ng kanyang generous giving. Tingnan natin ang 3 instance sa Bible, o 3 instance sa istorya ng buhay niya, na nagbigay at nagpaangat sa kanya upang siya ay makilala at maging great siya. At yun, lahat ng yun ay is about giving. Number one giving is the giving a better land for his nephew. Meron kasi siyang, nung siya ay nung inutusan siya ni Lord, umalis doon sa kanilang bansa. Sabi kasi ni Lord sa kanya, umalis ka sa bansang Ur, pumunta ka sa lupa na ipapakita ko sa iyo, na ibibigay ko sa iyo. So ang ginawa niya, umalis siya, kasama niya si Sarah, ang asawa niya, and then sinama niya rin yung kanyang pamangkin. Pangalan ng pamangkin ay si Lot. Ito, basahin natin yung kwento ni Lot. Genesis 13 verse 5 to 11. Now Lot, who was moving about with Abram, so ibig sabihin kasama talaga ni Lot ito, also had flocks and herds and tents. But the land could not support them while they stayed together for their possession. For their possession were so great that they were not able to stay together. So yumaman sila rin. Nung nandun na sila sa lupa na tinuro ng Panginoon. Kaya lang si Lot may sariling livestock. May sariling livestock din si Abraham. Lumaki na to, dumami na. So ang problema, hindi nakasya doon sa kanilang pinaglugaran. So nag-urumpisa ng mag-away yung mga herdsmen. And quarreling arose between Abraham's herdsmen and the herdsmen of Lot. The Canaanites, Perizzite, were also living in the land at that time. So Abraham said to Lot, let's not have any quarreling between you and me, sabi ni Abraham, or between you, your herdsmen and mine, for we are brothers. Is not the whole land before you? Let's part company. If you go to the left, I'll go to the right. If you go to the right, I'll go to the left. Lot looked up and saw the whole plain of Jordan was well watered, like the garden of the Lord. Wow, ganda. Sabi nito, maganda. Merong, hindi na ako maghuhukay ng balon. Meron na raw, the whole plain of the Jordan was well watered. So, ibig sabihin, may tubig na. The Jordan River pala. Like the garden of the Lord. So, ang ganda nito. Sabi niya gano'n. Dito ako. So, medyo tuso tong si Lot. Di ba? Sabi niya gano'n. Gano'n ba? Mukhang magandang deal yan. So, ang unang-unang attitude ni lumalabas kay Abraham, he is willing to give up yung kanyang yung choice niya na, ano nyo ba mas matanda si Abraham sa kanya? Tito niya to eh. So kung tutusin, kung ako si Abraham, ikaw pamangkin lang kita. So dito ka, pumesto. Kung unahan mo pa ako sa maganda, tumigil ka. Doon ka sa gilid. Di ba? Pero hindi ganun si Abraham. Sabi ni Abraham, ganito na lang, huwag tayo mag-away. Kasi magkapatid tayo. Magkamag-anak tayo. Ganito na lang, pumili ka ng lugar na gusto mo. Isipin mo yun, di ba? Pinapili siyang ganyan. O pili ka kahit saan. Siyempre, kung ako yun, kung ako matanda, ako tito mo, ako pipili kung saan ka pupunta. Hindi ganun si Abraham. Ano niya, pumili ka. So nakita ni Lot, itong Jordan Plain, itong plain of Jordan, maganda dito, may tubig na, hindi na ako mahirapan ilayo pa yung mga livestock ko at ilakad ng malayo. So yan na pipiliin ko.
And true enough, pambihira, sabi ni Abraham, o sige, go, yan na sa'yo. Okay? So Lot looked up and saw the whole plain of Jordan was well watered like the water of the Lord, like the land of Egypt towards Zoar. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. So Lot chose for himself the whole plain of the Jordan and set out toward the east of the two men parted company. So lumalabas, unang giving ni Abraham ay yung pagbibigay niya ng lupa at hindi niya pinagkait yun sa kanyang pamangkin. Isang attitude na hindi natin ordinarily makikita sa marami. Because most of us, we really want to take advantage lagi. Di ba? Hindi naman tayo lagi pipili ng pangit para sa atin sarili, di ba? So, hindi ganun. Unang-una siguro, tingin ko, kaya sinama ni Abraham din si Lot, siguro dahil malapit na rin sa kanya to, mahal na rin niya, wala naman pa siyang anak, di ba? So, sige, sabi niya, kunin mo na yan, ako nang bahala na si Lord sa akin. So, yun ang unang giving na ginawa niya. The giving of the land to his nephew. Willing siya na ibigay ang kanyang parte na maganda at kunin yung pangit at doon na lang siya mag-umpisa. Pangalawang giving. Giving the tenth or the tithes of his plunder to God. Sabihin niyo, tithes. Genesis 14 verse 18 to 20. Del Melchizedek, kukwento ko pala sa inyo muna ano nangyari. Okay? Bago dito, hindi natin babasahin. So pinili ni Lot yung plain, yung Jordan Plain, di ba? Kaya lang yung kapatagan na yon na malapit sa Jordan River, ang katabi niyon ay Sodom and Gomorrah. Alam niyo yung Sodom and Gomorrah? Narinig yan, di ba? Sodomy. Yeah. Yun yung lugar na yan. So katabi ng Jordan Plain na yon ay ang Sodom at Gomorrah. So doon pumunta si Lot. Actually, tumira siya sa Sodom. Nung tumira na siya sa Sodom, ang problema, nagtulong-tulong yung mga katabing tribe at nagsama-sama sila at sinugod, in-invade ang Sodom at Gomorrah. In-invade. So ang problema, nung in-invade ng mga katabing kingdom o katabing tribe, I think mga Canaanite yan, tsaka mga Perizzite yan, yung sinabi kanina, nagtulong-tulong sila ngayon. So, nung sinakop nila yung Sodom at Gomorrah, kasama yung Jordan Plains, lahat ng kayamanan nila, yung mga livestock nila, lahat ng mga ari-arian nila, mga mamahaling damit, siyempre, during that time, wala namang pera, so mga silver, gold nila, kuha nila. Pati ngayon si Lot, nakuha nila, sinama nila gagawing slave. Yung buong pamilya at mga herdsmen ni Lot. Nagas nyo? Hindi ba kayo? So ngayon, nung naraman ni Abraham yun, siyempre makikita niya yun, nagkaagulo doon, nakita niya, nako, sinugod ang Sodom at Gomorrah at nabalitaan pa niya na pati yung kanyang pamangkin ay kinuha ng mga kaaway. So ang ginawa niya, sinama niya lahat ng herdsmen niya, lahat ng mga kasama niya sa kanyang household, lahat ng mga nag-aalaga, lahat ng alipin niya, lahat din ng mga taong kasama niya, kinuha niya, and then sinugod niya ngayon yung mga sumakop sa kanya. At ang nangyari, natalo niya yung mga yon. Natalo niya, nabawi niya si Lot, nabawi niya yung kanyang pamilya, nabawi niya yung mga herdsmen. At hindi lang yun, dahil natalo niya yung mga kalaban nila, lahat ng na-plunder niya, lahat ng dala-dala nila, lahat ng nakuha nitong mga hari na to, itong mga lumaban sa mga sumakop na to, na-plunder niya. So, ang dami. So, sa madaling salita, nanalo siya, yumaman siyang bigla. As in talagang nakuha niya lahat. Halos lahat nakuha niya. Okay? Eto na. So, ang dami niyang plunder. Alam niyo noon, kasi pag nagigiyera, siyempre kahit naman ngayon, ganun pa rin naman. Pag nagigiyera, siyempre, kung ano yung kayamanang meron doon sa bansa ng giniyera at nasakop nila yun, lahat yun, kuha na nila. Di ba? Kaya nga isang issue ng sinasabi nila, bakit daw ginigiyera ang Middle East ng West, ay dahil sa langis. Di ba? Because that's true din. Every time na may giyera, yes, magastos yan, pero malaki rin ang balik niyan. Okay? Ganon din nangyari kay Abraham. Nung
kinuha niya at sinave niya yung kanyang pamangkin, na plunder niya yung kalaban niya. So ang dami-dami niya ngayong dala. Livestock, dala niya ang bread, dala niya ang wine, dala niya ang mga tela, mga ginto, mga pilak. Lahat ng meron na dala-dala nila nakuha niya. So nung bumabalik na ngayon siya, nung pabalik na sila ngayon doon sa Jordan, napadaan siya sa Salem. Yung Salem pala, during that time, yan po yung Jerusalem. Salem pa lang nung unang panahon, nung panahon ni Abraham. Hindi pa Jerusalem. Salem pa lang ang tawag doon. At doon sa Salem na yon, meron daw isang king. At yung king din na yon ay priest. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was priest of God Most High. So ibig sabihin, itong king na to ay hindi lang basta king. Siya rin ay priest. At ang sabi noon, he was priest of God Most High. So siya raw ay Diyos ni Yahweh. And he blessed Abraham, saying, Blessed be Abraham by God Most High, creator of heaven and earth, and blessed be God Most High, who delivered your enemies into your hand. Then Abraham gave a tenth of everything. Binigyan niya ng 10%, 10% bahagi ng lahat ng nakuha niya. Ang tawag diyan, tithes. Sabihin niyo, tithes. So, unang-unang nabasa natin ang salitang tithes dito. Alright? At ang unang-unang nagbigay ng tithes ay si Abraham. Take note po yan. So, lumalabas, pangalawang act of greatness niya na pinakita niya rito, isa pa, act of greatness, yung giving. Pangalawang act of giving niya ay itong pagbibigay niya ng 10% ng tithes niya. And take note, wala pang utos noon na magbigay ng tithes. Wala. Wala pa si Moses dito eh. Kaya kayo, pag nakarinig kayo ng mga kwento na, o mga nakarinig kayo ng ibang nagpipreach, o ibang church o pastor na nagpipreach. Alam mo, wala nang tithes sa panahon natin ngayon kasi yung tithes, pang under the law lang yan, para lang sa Israel yan. Yan, sinasabi nila yan. Pang Israel lang yan, hindi yan para sa atin kasi para sa mga Hudyo lang yan. Para lang sa Israel yan kasi binigay yan, inutos lang yan nung binigay na ang 10 utos, tsaka yung mga ceremonial law, tsaka yung civil law, inutos lang yan para sa Israel. Hindi yan para sa Israel, hindi naman tayo Hudyo. Kaya hindi dapat tayo mag-tithes. Tanong, si Abraham ba during this time, hawak niya na ba ang 10 Commandments? Hindi pa. Pangalawa, Hudyo na ba siya rito? Hindi pa rin. Kasi totoo siya ang kauna-unahang Hudyo. Actually, nung dumating siya rito, doon pa lang siya nagumpisang i-circumcise. Kasi ang palatandaan ng Hudyo noon, circumcise ka. So lumalabas, ang pagbibigay ng tithes ni Abraham ay hindi issue kung ito ba ay inutos ng Diyos o hindi. Kasi kusa niyang ginawa yon, kusa niyang binigay yon. Hindi dahil inutos ng Diyos sa kanya yon, pero yon ay ginawa niya out of His gratitude and out of His faith kay God. Kaya yung issue o yung puntong sinasabi nilang, ang tithes ay hindi dapat ginagawa ngayon sapagkat yan ay binigay sa Hudyo at yan ay under the law. Hindi totoo yan kasi nung panahon ni Abraham, hindi inutos sa kanya. Pangalawa, hindi rin walang batas na nagsabi sa kanya magbigay ng tithes, pero ginawa niya. And that is because of his faith. Kasi naniniwala siya, unang-una, para matalo niya yung kalaban niya, imposible yun. Kaya para sa kanya, yung na-plunder niya, doon sa kaaway niya, unang-una alam niya, hindi kanya yon. Kaya wala naman siya Diyos, hayaan niya yung mga yung mga kahayupan, anong Tagalog, livestock, di ba? Yung mga livestock doon, di ba? Mamamatay na lang sa disyerto yun, di ba? Di pa kinabangan niya na. Di ba? Ganon din yung mga ginto, pilak doon, alamang napabayaan niya. Di kinuha niya, so wala. Talagang no choice siya. Ang goal niya lang, isave si Lot, pero pambira, binilas siya ni Lord. Kaya pala, alam niyo, magtataka ka rin. Pinabayaan ni Lot, pinabayaan ni Abraham, Lot, diyan ka, sige, kung gusto mo yan, punta ka dyan. Hindi niya alam. Akala pag tinignan mo, parang agrabyado yata si Abraham doon sa pilian ng lupa. Di ba?
Pero hindi. Alam niyo ba naging blessing pa sa kanya yon? Kasi kung hindi pinili ni Lot yung plain Jordan, at hindi siya tumira sa Sodom at Gomorrah, hindi rin siya makasama doon sa pagsakop ng kalaban nila. At kung hindi sumama si Lot doon, hindi pakikialaman ni Abraham yon. Bakit? Bakit ako may involved dyan? Wala naman akong pakialam dyan. Nagets niyo? Pero dahil nandyan ang aking pamangkin, kailangan kong iligtas ang pamangkin ko, mahal ko yan. So ang purpose niya lang, iligtas si Lot. And true enough, naligtas niya. Kaya lang, nung natalo niya yung mga kalaban niya, naiwan lahat itong mga livestock, kambing, baka, tupa, damit, ginto, pilak. Sayang yan, uwi na natin yan. Atin na yan, panalo tayo eh. O di umaman siyang bigla. Kaya yung pagbibigay ni Abraham kay Lot ng lupa, hindi agrabyado kay Abraham yung blessing, naging blessing pa kay Abraham yun dahil nagbigay siya. Kaya minsan sa totoo lang, pag nagbibigay tayo, akala natin, nawawalan tayo. Pag nagbibigay tayo, magkakaroon pa tayo. Ang tithing po is a sign of our faith. Yan ay pananampalataya. Act of faith yan. Tithing is a principle of faith. Actually, ang tithing ay issue ng puso yan. Hindi yan issue ng utos. Si Abraham, walang nag-utos sa kanya. Pero nung nakita niya si Melchizedek, priest siya, at siya ay naglilingkod sa Diyos, at siya ay pari ng Diyos, sabi niya gano'n, Haring Melchizedek, king. Total, ikaw naman ay priest. Wala naman akong pagbibigyan hindi ko magagamit lahat itong aking ari-ari, itong na-plunder ko. Ayoko naman solohin ito. Gusto kong ibigay ito kay Lord. Kaya lang, kanino ko ibibigay ito? Alamang iwanan ko dyan sa kalsada, iwanan ko dyan sa disyerto. Total, ikaw ay priest of the Most High God. I'll give it to you. Alam niyo bang priest din ako? Kaya pag ngiyamaman kayo, parang nahirapan kayong umitiro na. Joke lang yan, mga kapatid. Alam nyo, tayo po ay matutong magbigay kay Lord. Okay? Pero tandaan niyo, pag nagbibigay ko kayo sa church natin, hindi ko kayo nagbibigay sa akin. Wala ko kung, di ba? Pero pagka trip nyo magbigay sa akin, tatanggapin ko naman. Di naman ako madamot eh, di ba? Di naman ako hipokrito eh, di ba? Okay? Pero pag nagbigay kayo kay Lord dito, mga kapatid, nagbibigay kayo kay Lord, hindi kayo nagbibigay sa akin. Hindi rin kayo nagbibigay sa workers. Pero kung i-bless niyo yung mga workers natin, why not? Pero tandaan natin, hindi yan issue ng... Kasi yung iba talaga, nakakainis, nakakainis yung ibang mga pastor, yung mga nagtuturo, ini-issue pa yung pagbibigay ng mga tao sa Panginoon. Ano bang masama sa pagbibigay? Unang-una si Abraham hindi inutusan. Kung sila ay nagbibigay out of their faith, i-honor mo yun. Kasi bakit? Faith na yun eh. Kung wala kang pananampalataya magbigay ng tithes mo, di huwag ka magbigay, di ka naman pipilitin eh. Amen? Dito ba may pinalaya sa tayo, di ka nagbibigay ng tithes, sumayas ka. Sayang ang aircon namin, pambihira, naka-aircon ka, tapos di ka nagta-tithes. May ginano na ba tayo rito? Wala naman. Di ba? Pero ituturo natin yan. Because giving is an act of faith. Gusto nating matutunang manampalataya kay Lord pag nagbibigay tayo. This time, tithing. Pero ang pinakamatinding giving na binigay o ginawa ni Abraham is the giving of his firstborn son. Nung binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Genesis 22 verse 2, then God said, take your son. Inutusan siya ng Diyos. Alam niyo pala nagle-level up yung giving? Diba? Nung una, sige, bigyan mo lang yan sa pamangkin mo. Oh, this time, tithes naman. Pero this time, Abraham, mukhang mahal na mahal mo ako At mukhang may pananampalataya ka talaga sa akin. Pero this time, gusto kitang ites. Ibigay mo ang kaisa-isang anak mo. Take your son, your only son, Isaac. Di ba? Nakakainis nga yung statement dito eh. Tingnan yung mabuti Then God said, take your son. Kunin mo anak mo. Sino yun? Your only son. Yung isang anak mo. Oo nga, isang anak po talaga. Ba't yung pinapaulit-ulit pa? Hindi, gusto kong ulitin eh. Take your son. Pinangalanan pa, Isaac. Di ba?
Alam mo, sa isa nag-imagine lang ako. So lumalabas, dinidiin ni Lord kay Abraham, Abraham, gusto kong ibigay mo yung anak mo. Yung kaisa-isang anak mo, si Isaac, Di ba? Parang may iba pa siyang anak, di ba? Hindi, wala nang iba. Parang pinidinin ni Lord kay Isaac, kay Abraham, yung kaisang anak mo na mahal mo, na wala nang iba kundi siya, kasi siya lang naman ang anak mo, bigay mo sa akin. Whom you love, and go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering. Susunugin mo siya, ha? Parang ikaw ba yan? Burn offering on one of the mountains, and I will tell you about. Verse 9 and verse 12. When they reached the place of God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac, tinali niya ang kanyang anak. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. So, the madaling salita, decided si Abraham. Decided si Abraham patayin ang kanyang anak para lang ibigay sa Diyos. Lumevel up ang kanyang giving. Here I am. I replied, do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know that you fear God because you have not withheld from me your son, your only son. During that time, pambihira, napatunayan ni Lord, he is a man of faith. He is willing to give to the Lord. Whatever God will ask him, bibigay ng Diyos. Bibigay ni Abraham sa kanya. And because of that, hindi ko na binasa yung mga sumunod na verse, pero biniles ulit siya ni Lord at pinangakuan ulit siya ni Lord that you will be a great nation. And true enough, sabi ko nga sa inyo, Abraham became a great nation. So lumalabas, true faith in God is best shown through the act of giving. Ang pananampalataya ay pinakamagandang pagpapakita ng pananampalataya natin ay ang pagbibigay natin ng ating offering, pagbibigay natin sa pagtulong natin sa ating mahal sa buhay, pagtulong natin sa ibang tao, pagbibigay ng tithes natin, pagbibigay ng first fruit natin. And because of this, because if God, ito pala nangyari pag nagbibigay tayo kay Lord. True faith in God is best shown through the act of giving. Why? Because if God is pleased by your faith, He will make you great. Alam mo, kaya kang gawing magdakila, mahusay at influential at alam mo, gamitin ka ni Lord sa malaking kaparaanan. When God saw your faith, and the best way to show your faith is through the act of giving. Matuto tayong magbigay sa Panginoong Jesucristo. Alam mo, tandaan natin, no? Si Abraham, pag tinignan mo yung story niya, parang ordinaryo lang siyang tao. At sa totoo lang, napakasimple lang din ng paraan kung paano siya ginawang dakila ni Lord. Binigyan lang siya ng anak ni Lord. At dahil sa anak na yun, nagkaroon pa siya ng isang anak, apo. At doon sa apo na yun, doon nag-umpisa ang malaking lahi niya. At nag-umpisa na doon lumabas ang magagaling na hari at malaking bansa. Dahil di sa bansa, kanyang mga anak na yon, naligtas ang maraming tao sa pamagitan ni Jesucristo. Ang greatness, mga kapatid, ay maaring hindi mo makita sa panahon mo ngayon. Pero pagkatapos mong panahon mo, yung ginawa mo pala, dahil biniles ka ni Lord, yun ang magiging influential, yun ang lalaki, yun ang gagamitin ng Diyos para maging great ka. You don't need to become a warrior. You don't need to become a celebrity. You don't need to become a president or politician. But once God is so pleased with you, once you show your faith through the act of giving, matutuwa si Lord sa iyo. Grabe ka, John, pambihira. Ang lakas ng pananampalataya mo. You truly believe me, whatever I would say to you, ano man ang sabihin ko sa iyo, na gagawin mo talaga kasi nananampalataya ka. Hindi ka naging madamot sa akin, hindi ka naging madamot sa maraming tao, pero naging giver ka, naging generous ka. At nung hiningi ko pa sa iyo yung firstborn mo, hindi mo pinagkait. Na kahit kaisa-isang anak mo na lang yan, kahit yan na lang ang natitira mong pera, pag hiningi mo ko pa yan, binibigay mo, natuwa si Lord, sabi nga, I will bless you and you will be a great nation. The first act that you can do, by your faith,
is the act of your giving to the Lord. Huwag tayo magsawang magbigay. Kahit ang greatness ng Christmas di ba? Bakit ba naging great ang Christmas? Because of the giving of the Father of His only begotten Son. And that is the Lord Jesus Christ. Amen? Palagpakan natin ang Panginoon. Tatayo tayong lahat. Mananalangin tayo. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po na marami sa iyo, Panginoon. Lord, hindi kami magagaling na tao. Hindi rin kami matatalino. Lord, hindi kami politiko, hindi kami artista, hindi kami mga milyonaryo. Pero Lord, gusto namin maging great. Lord, katulad ni Abraham, hindi naman siya magaling, hindi naman siya mahusay na politiko or anuman. He is a simple person who have a great faith in God. At nakita yung faith na yun sa pamagitan ng kanyang pagbibigay. Ang pagbibigay, hindi lang ng kanyang tithes, kundi ng kanyang firstborn. At dahil doon, biniles mo siya. Lord, salamat sa iyo. Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, hayaan mo ang bawat isa. Huwag kaming mag-worry, lalo na pag nagbibigay kami sa tao, tumutulong kami sa tao, tumutulong kami sa mga nangangailangan, Lord. Kung kaya namin, Lord, tulungan mo kami magbiging generous din. Pero Lord, wag namin kakalimutan din. Katulad ni Abraham, wag namin kalimutang i-acknowledge na lahat ng meron kami ay sa iyo. So we just give 10%. We just give our tithes as a sign of gratitude to you, Lord God. Everything is yours. Lahat ay ng meron kami ay sa iyo. Lord, maraming po salamat sa iyo. At Lord, dalangin ko po, Panginoon, ganun din sa aming pagbibigay, dumating kami sa point, Lord, lalo pa lalaki ang pananampalataya namin, matuto kaming magbigay ng first fruit namin. Lord, i-bless mo po ang bawat isa. Pagpalain mo po ang bawat isa. Maraming po salamat sa iyo, Lord God. Pagpalain ka, purihin ka, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, O God. Amen. Panat, Panginoon. So, ito tayo ay magkakaroon ng breaking of the bread bilang pag-alaala sa ating Kristo. Sa oras nito, tayo po ay kumuha lang ng tinapay at ng grape juice. Ginagawa natin ito every first Sunday of the month. Kasi first Sunday of the month is our celebration of the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. Kasi sabi niya, bago siya mapako sa krus, sabi niya, sa kanilang muling hapunan, ang sabi niyang Panginoon sa kanila, sa mga disciple niya, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. So pwede ba sa oras ito, let us remind ourselves about the death and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Kasi sa totoo lang, madali tayo makalimot. Madali tayo manhina, manlamig. Nakakalimutan natin yung pagmamahal ng Panginoong Jesucristo nung ginawa niya sa krus na siya ay mamatay at dalhin ang lahat ng kasalanan natin. Kaya sabi niya, nung gabing sila ay naguling hapunan, kumuha siya ng tinapay at sabi niya, ito ang aking katawan. Ito ay simbolo ng katawan ng Panginoong Jesucristo. Okay? Ibig sabihin, isipin natin na itong tinapay na ito ay katawan ng Panginoong Jesucristo. At isipin natin na yung katawan na yun ay napako sa krus. Tumanggap ng sugat, latay, nagdanak ng dugo, pinako sa krus. Lahat ng hirap na dapat tayo ay tumanggap, siya ang tumanggap. Ginawa niya yun dahil mahal ka niya. So sa oras ito, pwede ba natin pasalamatan ng Diyos? Pasalamatan si Jesus. Come on, pasalamatan mo ang Panginoong Jesucristo. Sabihin mo, Lord, salamat. Kasi dapat ako yung ipako sa krus, pero ikaw yung pinako sa krus. Ako dapat yung paluin, hagupitin, latiguhin. Ako dapat, Panginoon, na masaktan. Pero Lord, ikaw ang nasaktan. Panginoon, inaalala kita. Dalangin ko, wag namin sayangin yun, Panginoon. Wag namin kalimutan ang sakripisyo mo. Patawarin niyo kami kung kami na nakakalimot. Na minsan, mas nakikita lang namin yung hirap namin, nakalimutan namin yung hirap mo. Nakikita lang namin yung mga
Lord, yung mga pangyayari sa buhay namin na pangit din namin nakita kung paano mo kami niligtas. So sa oras na Panginoong Hesukristo, tinataas namin ang tinapay. Ito ay katawan mo na napako sa krus. At Lord, inaalala ka namin. Salamat po, Panginoong Hesukristo. Mahal ka po namin. At hindi namin babaliwalain ang ginawa mo. Sa pangalan ni Jesus. Kainin po natin ang tinapay. Taas natin ang grape juice. Panginoon, salamat po sa ito ay simbolo ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Ang dugo rin ng Panginoong Hesukristo ang naglinis sa ating mga kasalanan. Siya rin ang nagpatawad at nagbubo ng dugo para malinis tayo. At dahil din sa dugo na yon, tayo ay naging anak ng Diyos. So sa oras ito, alalahanin natin ang dugo na dumanak sa ating Panginoong Hesukristo sa krus. Lord, salamat po sa iyo. Lord, hindi ka lang nasaktan, nagbubuo ka ng dugo para sa amin. Kasi yung dugo na yan na maglilinis sa lahat ng aming kasalanan. Patawarin niyo kami, Panginoong Hesukristo, kung nakakalimutan namin ito. At kami ay gumagawa ng kasalanan, nakakalimutan namin na kami ay pinatawad mo na at niligtas mo na dyan. Lord, maraming po salamat sa iyo, Panginoon. Gadayaan mo na ang pangalan mo ang siya maitaas sa buhay namin at huwag namin kakalimutan ang ginawa mo sa krus. Inaalala po namin, Panginoong Hesukristo, ang dugong lumanak sa krus ng Kalbaryo para po sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Inumin po natin ang juice. Sabi niya, gawin natin ito bilang pag-alaala sa Kanya hanggang sa Kanyang pagbabalik. Babalik ang Panginoong Hesukristo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Maraming po salamat sa inyo. Sabihin mo sa katabi mo, be great, start giving to the Lord. Come on. Sabihin mo, be great and start giving to the Lord. Thank you, Bishop John Española, for a very blessed topic, lalo na about sa greatness. I just want to note lang regarding sa mga key takeaways ko sa topic ni Bishop about sa act of greatness. Actually, I just want to share lang testimony for this. Kasi ngayon nga, this December talaga, usually, nakasanayan namin kaming mga life group ni Pastor Joseph dati nung college, na nagkakaroon kami ng faith declaration every December. So, pinalaki kami ng ni Pastor Joseph talaga na lagi may faith declaration, and to always topic na sa amin na power of scheduling. Yun yung labing binibigay sa amin, ipa-plans namin, ano yung ipa-plans namin for this coming December to the January. And it always being reminded me, lalo na dito sa topic ng act of greatness, how you do things, lalo na sa acts of giving. And pinapipray ko, Lord, ano bang ko ngayon? Ano bang magiging faith declaration? Kasi this year, yung word na binigay sa akin ni Lord is momentum. Ngayon, Lord, ano binibigay mo sa aking faith declaration ngayon? And through this, yung topic nga ni Bishop, na unting nag-guess ko na about sa giving, and siguro yun yung one word giveaway. So yun yung pala, pero naayos ko pa. And konting takeaways lang about sa mga sinabi ni Bishop about sa ginawa ni Abraham, about sa pinaka 3 instance sa buhay niya na how siya naging great dahil sa faith with actions, di ba? Number 1, giving a better land for his nephew, di ba? Bibigay mo ang pinakamagandang land sa nephew mo na imbes na ikaw lang personal mo. Pangalawa, syempre, ito yung isa sa pinaka lagi nating ginagawa sa ating sa church, which is giving ng tithes natin. And siya ang nagpasimuno, si Abraham, for giving the tithes. And number 3, giving yung pinakamatindi niyang sakripisyo. Sabi nga ni Bishop, dapat tayo nagle-level up tayo sa every ginagawa natin or every giving na ginagawa natin. And through this, yung pinaka-level up niya talaga is yung pagsasacrifice na ng anak, di ba? Isa-sacrifice niya, i-burn niya, susunugin niya
i-offer niya kay Lord to be able to talagang i-level up yung sakripisyo niya or yung giving niya para kay Lord. And tayo, siguro it's always be a reminder to us, paano ba tayo, ano ba ang magiging sakripisyo natin? How we will level up? Kung ano yung mga binigay sa atin ni Lord this year, how we will level up for the coming years. Lalo na ngayon, Pasko rin, diba? May mga 30 month, may mga ano ngayon, may mga mahirap. Sabi nga nila, isa sa pinaka always, kasi medyo updated ako sa balita sa Silicon Valley sa Amerika, na ito daw ang pinakamalalang crisis na sa financial ngayon, sa tech industry, sa industry ngayon. Pero always remind us, si Lord nagbibigay sa atin, He will always give us. Siya nagpo-provide, and through the giving, how we will level up, ito yung isipin, ito yung key takeaways natin for this morning. Yun. So, dumako na tayo sa pinaka-paboritong part natin. This service, which is yung giving. Ito na yun. Sabi dito, Jesus answered, "If you want to be perfect, go sell your possessions and give to the poor, and you will have treasures in heaven. Then come and follow me." Ayun, isa ring testimony ngayon. Actually, just want to share lang na last 4 months ago, I think July, nag-end contract na yung namin. Bukod sa bukod sa business namin ng aking business partner. Talaga, hindi kasi hindi ako full-time doon sa business namin. So, allowance lang binibigay niya sa akin. Pero mayroon talaga akong stable job nung July. And nag-end contract yung yung trabaho ko doon. And for the past 4 months, lahat ng ipon ko medyo nauubos na. Medyo said, di ba? Ang dami kong expenses, dami ko binabayaran. So sabi ko, Lord, gusto ko talagang position na talaga is manager. So, nag-apply ako, manager, and ganyan, team lead, kahit team lead. So, may mga interviews na dumarating, at saka mga international na mga interview, 3 times interview, exams, so stressful. Sabi ko, pero hindi pa rin ako natatanggap for the past. Ang pinakahuli kong interview yung nakaraang last month, managerial position, pero medyo sumablay yung technical exam. So sabi ko, Lord, ano bang lagay dito? And Lord, parang gusto ko na talaga mag full time sa business namin ng partner ko. So baka naman, Lord, masabihan ko na yung partner ko for this, na talagang i-push na namin yung business namin this year. So kinausap ko yung partner ko nung nakaraang week. Sabi ko sa business partner ko, ano ba ang plano natin this year, this next year? Diba? Meron kasi kaming nilo-launch na mga business. Yung isa sa 1 year na namin ginagawa ngayon yung app namin na on-demand service na hindi pa rin tapos. Dahil part-time nga ako, di siya naasikaso. Sabi ko sa partner ko, what if na lang para matapos natin to, tapos syempre magla-launch rin tayo ng bagong business natin. Na lang, okay ba na supportahan mo na lang ako ng full-time na lang ako. And kahit hindi naman yung fully sweldo ko, basta right tayo. Kasi on top dun sa stocks na namin, parte, meron pang susuportan niya ako sa allowance. Ayun, sabi niya, sige, basta ikaw nang bahala sa natin, sa business natin, ikaw yung bahala sa mga technical part. Kasi ako ay parang technology officer, siya yung pinaka-CEO. So yun yung namin, napag-usapan namin, and truly, nagbigay siya ng allowance ngayong kasi yun, hinihintay ko, Lord, medyo naubos yung ipon ko. Paano na to? Pagpapasko pa nga lang, wala naman ako 30 month. Tapos, naubos ang sweldo ko, wala nang So, yun, sabi niya, supportan niya ako this coming December. And then, next year, doon na talaga, full-time na yung ko. Sinagot niya yung 75% ng dati kong sweldo, pero sabi ko, sige, maghanap na lang ako ng part-time, kahit papaano, mga freelancing jobs, para masusutunan yung remaining 25%. Pero yun, ang galing ni Lord, kasi ever since talaga, yun nga, nakwento ko sa designary kagabi, na nung ever since bumalik ako dito sa Pilipinas, I just want to pursue talaga, na maging businessman, and I want to help more
yung mga aspiring entrepreneurs natin, dumadami yung mga entrepreneurs natin, Kuya Lita rin, mga entrepreneurs natin, to really have the values. Siyempre, yung sa businessman, we need to have talaga, maging biblical principle yung mga business natin para, I believe naman, doon tayo lalago talaga pag may biblical principle yung business natin. Hindi lang dahil sa pera, kumita, o mag-scale up. But through the Word ni God, doon talaga tayo mabibless. So yun, and maraming salamat sa giving. And ayan, may mga magpapaikot ng ating basket. Meron rin tayong through online. Pwedeng magbigay, mag-transfer ng account sa ating mga bagong bank account. Tithes and offering sa BPI, Wyrock Christian Assembly, 1921-119646. Meron tayo sa GCash, kay Ate Catalina Tulay, 0966-213-627. And meron rin tayong on top sa ating tithes, syempre meron tayong offering at lalo na sa mga, ayun, last Monday ata nagkaroon ng planning ng mission ang mga mission team. And may mga bagong church na itatayong may papadala sa Ilocos, mag-support sa Ilocos, and may mga sa Mindoro, di ba? So through this, mag-giving natin sa mission drive, pwede tayo mag-transfer sa Security Bank, sa GCash, Wyrock Christian Assembly, 0966-2136727. And yung name rin, kay Ate Catalina. Yun. So, on top sa giving natin, meron din tayo mga announcement for this coming December. Ang ating series, sino ba na-bless for this topic natin ngayon sa Act of Greatness, sa Act ni Abraham, di ba? Nakaka-bless pa. So we be excited this December, Act of Greatness, Sundays of December. Meron tayong first service, afternoon service, tsaka night service. So kung hindi ka maka-attend ng morning, o hindi, meron tayong Zoom. Meron na tayong Zoom online. So kung hindi ka talaga maka-attend sa lahat ng service, pwede ka mag-Zoom online. Diba? So wala kang takas talaga. Kailangan, let's support this December. Sabi nga ni Bishop, it is giving, it's Act of Greatness. Meron rin tayong this coming December 10, Christmas party natin. May party tayo. Winter Wonderland Red Carpet Christmas Party. 4 p.m., 7 p.m. Dito sa main. And mag-register na po tayo sa link na nasa post sa ating central page. May registration fee sa parents, couple, young professionals, 100 pesos. And sa youth, 50 pesos. And then, potluck po tayo per network. So, kung ano yung mga network leaders, let's encourage bawat isa magpa-potluck sa ating sa mga ating food, sa mga mga gifts. So, potluck 'yon. Get ready. Itong malupit. Get ready para sa presentation per PCG. Mga parents, youth, kailangan nyo mag-practice sumayaw. Di ba? Magbuga ng apoy. Mga parents na gumawa na kakain ng manok. Ayun. So yun, meron pa next. Campus Transformers Leaders Camp. Calling all YTR chapter officers, mga SK elects, former candidates, mga youth active leaders. Merong gathering ang Campus Transformers ang registration fee is 2,000 pesos. Kailangan na mag-down ng 500 and register daw sa YTR official page. May registration link. So lahat encourage para sa mga youth leaders natin. So I think yun lang yung announcement namin. And hindi po tayo uuwi. Meron tayong discussion questions after nito. So, yun. So let's pray for this tithes and offering. And we thank you for everything this morning. Let's pray. Lord, thank you for this morning. This is a wonderful morning. And yung topic mo, Lord, giving us the opportunity talaga na mag-level up sa act of faith namin through giving, Lord. Matuto kami sa buhay ni Abraham, how he sacrificed everything para lang ipakita yung faith mo. And through this morning, maraming salamat sa mga nandito, Lord God. Hindi ko alam kung ano yung mga prayer request nila, but bagkus kayo po ang magbigay, mag-provide kung anong gusto nilang ma-achieve, mga dreams, gusto nilang maging great, Lord. Given the opportunity, ang pagmamahal mo sa kanila,
ma-extend yung kingdom through them, Lord God. Mag-excel sila sa kanilang mga fields, sa kanilang mga tinatahak sa buhay, mga parents, young professionals, and mga students rin, Lord. Give them the wisdom sa mga gagawin nila, Panginoon. And through this morning, Lord God, sa pag-uwi namin, give us the traveling mercy sa bawat isa. At always remind us na ikaw lang, yung dugo mo, ang naglilinis sa bawat isa. And through this giving, nabigay po ng bawat isa, at sa mga hindi nakapagbigay, Lord, touch their hearts, Lord God. Panatilihin sila, Lord God. Always bless them. Provide more, Lord God. Kung namumroblema sila sa pera, Lord God, kapag ikaw, yung inuna nila, magiging magpa-flourish pa sila at maglalago pa. At through this tithes and offering, Lord God, lumago at dumami pa ang mga churches. Lalo na sa coming next year, Lord God, marami pa kaming plano, marami pa kaming gagawin. And through you, Panginoon, ikaw lang ang magiging sentro ng church na to at ang mga members na nandito to praise you more. Maraming salamat for everything. We leave you, we raise you, in Jesus' holy mighty name. Everybody say, Amen! Ayun, good morning and have a blessed morning. Yung discussion questions. Wala. Ay, hello. Ayan, di pa po tayo tapos. I invite everyone to stand up. Ayan, let's end this worship service with the praises. Hallelujah, Jesus. Hello. Faithful, that is your name, and you are able. You stay the same now and forever. You will never change. Giver, you open your hand, you are provider. You meet every need, every desire by an unshakable word. We come to you now. We come to you now. We can trust.